Hello mga kasari! Magandang hapon sa lahat. Welcome back sa aking YouTube channel. So matagal lang yung tindera nakapag-vlog dahil nagkasakit ako mga kasari. So ay na mga kasari, ang pag-uusapan natin ngayon ay about sa utang. Siguro naman. So ayun na nga mga kasari, matagal tayo nakapag-vlog dahil nagkasakit ang yung tindera. So ngayon, usong-uso ang sakit, no? Sobrang mabinta dito sa amin ngayon. Ay, napakaingay ng mga bata. Ayan, naglalaro. Ayan sila. Ayan. Wala kasing pasok, so maingay. Kasi ang first ng pasok dito sa Valenzuela is sa Monday pa. August 5. So ngayon is August 2, Friday. Tapos ang oras natin is alas 2 ng hapon. Pag ganitong oras, walang masyadong nabili. Kaya ayan yung mga bata dyan sa labas, nagtatakbuhan. So balik tayo sa ating pag-usapan mga kasari, no? Tungkol sa utang. And then, ngayon pala is usong-uso yung mga sakit dahil sa panahon maulan. Tapos minsan iinit, tapos maulan. Ayan, sobrang mabinta yung mga gamot. Kaya kahapon, pinabili ko yung asawa ko sa Mercury. Hindi ko na nabidyohan. Yung napamili niyang gamot is kulang-kulang 2K. Kasi yung pinakuha ko sa kanya is mga may plus 1. Kunyari sa mga ganon. Basta sa mga gamot lahat pinakuha ko is yung mga plus 1. Ayun. Tapos, balik tayo sa usapang utang mga kasari. Saglit lang may nabili. Ayun. Ganito kasi yung mga kasari, no? May bagong lipat dito sa amin. Nakiusap kung pwede umutang. So, alam naman niyang hindi ako nagpapautang. So, alam naman niya kasari siguro na hindi ako nagpapautang kasi nga may signage ako sa labas. So, yung umutang pala sa akin mga kasari is bagong lipat, bagong nakatira doon sa pinsan ng asawa ko. So, nakiusap siya. Pwede ba daw umutang ng bigas, 1 kilo, saka 2 tinapay, and then pati yusi pa, pati yelo, ayun, saka tang. So, pinagbigyan ko dahil sabi niya wala daw makain yung anak niya, wala pa daw siyang sahod. Sabi ko, kuya, pagbigyan kita dahil naawa ako. Pero kita mo naman, kuya, may signage ako sa labas. May signage ako sa labas, makasari ko na. Nilalagay ko bawal utang, tapos mayroon din dito sa loob, ayan. Kasi nakakadala talaga yung utang. Yung mga dito sa amin, pinagbigyan ko dati, mga 1 year ago na, pinagbigyan kong umutang. Pag umutang halos mag-grocery, halos 200, 300 yung utangin isang araw. Tapos ang usapan is 1 week lang. Pero yung utang nila, umabot ng 3 months. So, mula noon, nung nagbayad na sila, hindi ko na sila pinautang uli kasi nakakadala. Kaya mas maigi sana, walang utang. Ito naman ngayon si kuya, bagong salta dito sa lugar namin, nakikiusap na nga. So, yung utang niya, una is kulang-kulang 100, tapos umabot siya ng 285 kasi nga kinabukasan nagtanong ulit siya, ate, magkano po yung utang ko? Sabi ko 105. Akala ko magbabayad, yun pala magdagdag pa siya, pwede pa utang ulit ng ganito, ganyan. So pinagbigyan ko, sabi niya next week na yung bayad din yung sahod niya. Pinagbigyan ko ulit. Kasunod nun, umutang ulit, hindi ko na siya pinagbigyan. Sabi ko, hanggang dyan lang kuya. Kasi nga yung 105 mo nga, ang tagal mo na nabayaran eh. Yung inutang yung 105 mo, umabot ng 2 weeks. Puro pangako. Siyempre kahit 100 yun, mga kasari ha. Sayang yun, di ba? Sabi ko sa kanya, ayaw na ayaw ko yung ginagawa kong bata kuya. Ayaw ko yung pinapangakukuhan ako, hindi sinusunod. So umutang ka na nga uli, dinagbigyan kita tinapay, saka yung bigas, kaya yung utang niya, umabot ng 285. Ayan, 285 lahat dito sa listahan. Saan pa ba yun? Siya lang yung may listahan ditong 285. Kasi may pinapautang talaga ako dito sa amin. Isang tao lang. Lingguhan talaga siya magbayad. Kahit umutang siya hanggang 2K, hanggang 3K, lingguhan talaga siya magbayad. Pag ano naman, why not, diba? Basta lingguhan. Pero pag yung mga, kahit maliliit na utang, tapos paabotin pa ng 3 months, yung utang niya na 285, umabot na ng 3 months. Pag dumadaan dito sa amin, nakayuko, siguro nahiya. Pero hindi ko na siya sinisingil. Pag bumibili yung anak niya, pinakamusta ko lang, sabihin mo naman sa tatay mo, kumusta? Yung utang niya dito.
Ba naman kahit bayaran niya ng paunti-unti, 50, 20, di ba? Para matapos. Pero kung di niya bayaran, okay lang din. Nasa kanya naman yun eh, siya ang magdadala. Pero hindi na siya makaulit. Kaya, never na ako nagpautang dito mga kasari. Nagpautang man ako, isang tao lang talaga. The best kasi yan magbayad. Pero hanggat maaari mga kasari, mas maigi walang utang sa tindahan. Kasi lalo na kung nag-umpisa ka lang sa pagtindahan, tapos pinautang mo yung paninda mo, anong ipang rolling mo sa paninda mo, di ba? Siyempre, pag di magbabayad si customer sa'yo ng utang, sino mag-abono? Ikaw. Di ba? Obligasyon mong abunuhan, obligasyon mong mamili dahil pinautang mo yung paninda mo eh. Walang naman tindahan mo. Di ba? Kaya mas maigi walang utang, mas maganda. Kasi yung mayroon ditong may gumagawa kasi dito sa amin, construction. Yung foreman lang yung pinautang ko sa nakiusap. Nung una, magaling magbayad, umabot na ng 100 yung utang, puro yosi, ganyan, alak. Pangalawa, okay. Nung pangatlong utang niya, nagbayad ba naman sa akin mga kasari ng 600 lang, tapos yung utang niya 1,200. Diba? Ang laki ng balance niya, 600. Sabi ko, kuya, ang usapan natin lingguhan. Kasi yung utang niya, 3 sila eh, magkorpo. So, tinanong ko yung mga, excuse me, foreman pa yun siya, tinanong ko yung mga kasamahan niya, nagbigay na pala sa kanya ng bayad. So, bakit pagdating sa akin, inutay-utay niya ako? So, kinakausap ko ng si kuya maigi. Sige kuya, pagbigyan kita, next week, bayaran mo na lahat, pero bawal ka mo ng umutang. So, ganito, after next week, hindi siya pa rin nagbayad ng 600. Kasunod naman, hindi pa rin. So, ang ginawa ko, bumili yung kasamahan niya, kinaalala ko, kinumusta ko yung foreman nila, kumusta kami yung foreman nyo. Pakisabi naman, may balance siya ditong 600. Ganun. So, after 2 days siya, pumunta, sabi niya, masyado daw siyang busy at hindi nakapunta dito sa tindahan. Biniro ko rin siya na hindi ka nakapunta sa tindahan. Ang lapit lang naman. Wala pang 5 minutes lalakarin yung tindahan namin mula dun sa nila pwesto, di ba? Sino niloko niya, di ba? Kinabukasan magbayad daw siya. Kinabukasan nagbayad ulit 500. So may balance ulit na 100. Next week binayaran niya. Tapos pagkabayad niya ng 100, gusto umutang ulit. Hindi ko na siya pinagbigyan. Maganda rin, mahirap naman talaga tumanggi, pero mas maigi tanggihan mo. Sabi ko, kuya, pasensya na kasi yung ginawa mo sa akin, umutang ka, nagbayad ka sa akin ng ganito, ganyan, balance, pautay-utay. Paano naman yung puhunan ko niyan, kuya? Yung kinuha mo pa, alak sa kasigarilyo, di ba? Ang laki ng tubo niyan. Laki ng puhunan, I mean. So, sabi niya, pasensya ka na, kuya. Sabi ko, pasensya ka na, kuya, hindi na kita mapagbigyan. Sorry. Pag gusto mo umutang, tawagin mo yung tao na pinapautang ko dito na weekly ang magbayad kasi alam ko magkasama sila sa trabaho eh. Doon ka, magpagarantor. Pero pag hindi siya pumayag, sorry. So, ganun yung technique ko mga kasari. And then, maya-maya, after mga 10 minutes, bumalik si foreman. May dalang 1,000, siguro nakautang. Ayun, bumili siya ng isang kahang camel, tapos Mighty, 3. Basta ang dami niyang binili. Ang binili niya halagang kulang-kulang 300 mahigit. So, di ba? Tinanggihan ko siya pero bumalik siya. Alam mo bakit siya bumalik mga kasari? Kasi mura sa amin yung paninda. Hindi ako naninira ng mga tindahan. Sila naman mismo ang nagsasabi. Kasi yung camel namin sa 6, sa iba dito 7. Winston namin 8, sa iba 9. Oh. Mighty namin 7, sa iba 8. Oh. Kaya kahit medyo malayo dito sa amin at tinanggihan ko yung mga umuutang na yan, dito pa rin sila nabili. Kanton kasi namin 17, sa iba 20. Oh, hindi ako naninira ng tindahan, sila ang mismo ang nagsasabi. So ayun mga kasari, marami na yata akong nadaldal na kwento. Ayan. So mas maigi talaga, walang utang sa tindahan, maganda. Kasi kami, isa na lang pinapautang ko. Kahit araw-araw kami namimili ng asawa ko. Kasi nga, kunti lang naman yung tindahan namin ay mga kasari. Ayan. Ayan siya.
Pag wala yung stock, wala, bili agad. Gusto ko yung mayroon lagi yung hinahanap ng customer ko. Ayaw ko yung nawawalan ako ng stock. Kaya mas maganda nang walang utang ang tindahan. So, ayun lang mga kasari. Bye-bye!